Hello mga mami! Today ang gagawin ko ay another rush order. So, buti na lang may ginawa akong um, naka-ready na 6 battery na chocolate. So, ito yung in-offer ko sa client. Nag-order siya is mga 9 siguro. Then, ano pa kami. Past 9 yata ng gabi yun. Tapos, syempre, for approval pa kung inquiry, question, answer pa. So, medyo anong oras na din siya na finalize yung order, and then so ginawa ko na nga, ayan, medyo minamadali in a way na maayos pa din kasi may fondant details itong cake. So buti nga to yung option, to yung napili niya, yung shape lang ng cup. Yung isa kasi is para siyang may cup shape na fondant, basta mas madaming details. Mas mahal yun siya. Kaya lang, kumbaga is talagang magagahol sa oras, or not actually gahol, kaya lang as in puyat-puyat yung mangyayari sa akin if ever yung naunang option yung kukuhain niya. Sabagay, whichever naman is i-avail ni client, ready naman ako since in-accommodate or in-accept ko yung inquiry niya. So, ayan na nga. Yung kulay ng kanyang baso, para daw siyang ulap. So, ganyan siya na patsi-patsi lang ng white, light blue. So, ganyan lang. Actually, yung sa cup neto is medyo madali lang naman siya kahit paano sa kulay. Kasi, yung shape ng inspo ng cup, para lang siya bang pa-cone ng onte. Basta yung ganyan lang. Hindi siya yung totally na pa-curve or what. Pag medyo may pa-curve kasi yan, medyo matrabaho din yun siya eh. So, at least ito, malaking part lang yung sa may bibig. Tapos, sa ibaba is medyo mas maliit. Kaya, medyo madali lang naman siya so far. Yun lang. Medyo din tong rate nito. Medyo mataas din kahit paano yung rate niya kasi may logo siya. So, syempre, alam naman natin na kapag may logo mismo nung shop, or basta may logo, may details na pinagawa kay fondant, kahit letters lang yan, or mukhang madali lang siya, malaki pa din yung time na kinakain kapag gagawin natin siyang fondant. So, ayan na nga, para magmukha siyang baso, pinapantay ko na maigi or inaayos ko yung bibig niya para at least medyo presentable naman siya, or mabigyan ko ng hustisya yung rate na chinarge ko. Minsan kasi ganun, kailangan i-consider din natin na yung charge ba natin ay tama. Dapat mabibigyan natin siya ng hustisya, no? Kasi mag-charge nga tayo ng ganitong amount based on the ingredients lang, or at saka yung preparation mo. Kaya lang, kapag hindi ganun ka ganda, not totally maganda, basta kailangan mabigyan natin siya ng hustisya kung ano man yung chinarge natin. Kahit na maliit lang yan siya or what, maunawaan kasi ni customer yung rate natin kapag makikita naman sa final outcome ng product. Yung ibabaw na yan na nilagay ko, yung una is whip, nilagyan ko lang siya ng mocha flavor. Tapos, para magkaroon siya ng effect na makintab o yung mukhang wet look, nilagyan ko siya ng caramel syrup. Tapos, sinadjust ko lang actually yung kay client, pero yung sa sample niya kasi is whipping cream or buttercream lang din siya. Ayan, ang ginawa ko is na lang white chocolate, hindi na fondant. Kasi yung inspo nga pala nito ay full fondant. Syempre, alam naman natin kapag kapag fondant yung paggagayahan tapos gagawing soft icing, definitely hindi yan siya magiging carbon copy. So, may similarities lang pero hindi siya 100% since magkaiba ng material na ginagamit. Tapos, ito naman yung sa dedication niya sa board, or yan yung tagline ng coffee shop. So, ang tagal din nagawa yan letters na yan, kahit na may molder ka or hulmahan. Ang hirap kasing kutkutin kayo, napakaliit niya. Yung kamay na yan, nilagyan ko lang siya ng straw. Tapos, ayan, dyan ako matagal sa logo na yan. Hindi ko in-expect na may maliit na part pa na sobrang liit na talaga siya. Naggawa ako ng stencil niyan or print out, tapos saka ko siya ginaya.
Kaya lang, sobrang liit. Nakita nyo yung Bean Cafe. As in, dahan-dahan, ingat na ingat ako talaga na tinutungkab ko yung fondant para hindi siya masira. Tapos, ayan na nga, itinusok ko na yung, naputol pa, yung white chocolate na ginawa ko na parang usok yung design. Actually, yung sa design niya dyan sa taas, di ba minsan sa mga kape, may mga parang siyang design pa na puti, something ganun sa kape, di ba, pag nagtitimpla sila. Kaya lang hindi ko na sinadjust kaya baka mamaya magmukha akong Jollibee niyan, bida-bida. At saka maganda naman na so far yung effect sa ibabaw, nagmukha siyang kape talaga kasi kung mapapansin ninyo, di ba makintab siya. So, ayan, rush order siya. Hopefully, na bigyan ko siya ng hustisya. Tapos, yung usok niya, ganyan lang. Yung sa sample na inspo niyan ay gawa sa fondant, tapos hindi siya ganun ka ikot-ikot, yan, basta feeling ko naman is okay na. So, ayun lang. Sana nagustuhan ng customer. So far, nagandahan naman siya. Sana masarapan din siya. Paalam. Salamat.